Sa gilid ng isang liblib na baryo na nilalamon ng alikabok tuwing tag-araw at binabayo ng ulan tuwing habagat, naninirahan si Dolor, isang lalaking payat, tahimik at halos hindi napapansin ng mundo. Ang kanyang kubo ay yari sa pinagtagpi-tagping yero at kawayan, nakatirik sa lupang matagal nang tumigil sa pag-usbong ng ani. Doon siya namuhay, araw-araw na kinakausap ang lupa na para bang isang matandang kaibigang napagod na ring umasa. Maagang gumigising si Dolor bago pa man magliwanag ang silangan. Hindi siya ginising ng alarm o ng ingay ng syudad, kundi ng sariling pangangailangan. Ang sikmura niyang kumakalam ang unang paalala ng araw na kailangan niyang maghanap ng ikabubuhay. Kadalasan, ang kanyang almusal ay kapeng manipis at kaning lamig mula kagabi. Sa mga panahong wala kahit iyon, isang basong tubig at tahimik na panalangin ang kanyang sandalan. Sa baryong iyon, kilala ang kahirapan na parang kapatid na laging sumusunod. May mga araw na may hanap buhay, may mga araw na wala. Si Dolor ay namamasukan bilang tagahakot, tagalinis at kung minsan, tagabantay ng bukid na hindi naman kanya. Hindi siya nagrereklamo. Sa halip, tinatanggap niya ang bawat gawain na may mababang loob at mataas na pag-asa na balang araw, magbabago rin ang ihip ng hangin. Ngunit ang pag-asa ay madaling masugatan kapag paulit-ulit na nabibigo. Isang umaga, matapos ang ilang linggong walang trabaho, nagpasya si Dolor na linisin ang lumang lupang minana niya sa ama. Isang pirasong lupa na sinukuan na ng marami. Tinawanan siya noon ng mga kapitbahay. Wala nang tutubo riyan, sabi ng ilan. Sayang lang ang pagod mo, dagdag ng iba. Ngumiti lamang si Dolor at ipinagpatuloy ang paghahawan. Sa bawat hampas ng itak sa damong ligaw, tila sinusukat niya ang sariling tatag. Habang abala siya sa paglilinis, napansin niya ang kakaiba ang pakiramdam ng hangin. Hindi ito tulad ng karaniwang simoy na nagdadala ng init o lamig. May bigat ito, may katahimikan na parang may nagmamasid. Huminto si Dolor at tumingin sa paligid. Wala naman siyang nakita. Tanging mga punong mangga na matanda na rin sa pagtayo at ang mga batong tila matagal nang nakabaon sa lupa. Ipinagpatuloy niya ang trabaho, ngunit sa bawat hakbang, may naririnig siyang bahagyang kaluskos. Hindi sapat para matawag na tunog ng hayop, ngunit hindi rin ganap na katahimikan. Pinilit niyang huwag pansinin. Sa baryo, karaniwan ang mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita, mga babala ng matatanda, mga kwentong pinapasapasa sa gabi. Ngunit si Dolor ay hindi mapamahiin. Ang kanyang iniintindi ay kung paano siya kakain kinabukasan. Nang magtanghali, naupo siya sa lilim ng isang punong mangga at binuksan ang baon, isang pirasong tinapay na halos kasing tigas ng lupa. Bago kumagat, napansin niyang may kakaibang anyo sa paanan ng puno. Isang maliit na bunton ng lupa na tila bagong hukay, kahit wala namang bakas ng hayop. Napakunot ang noo niya, ngunit hindi niya iyon pinansin. Kung may nakatira man dito, bulong niya sa sarili, pasensya na. Hindi ko naman kayo inaagawan. Hindi niya alam kung kanino niya iyon sinabi, sa lupa, sa hangin, o sa sariling konsensya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakaramdam siya ng antok. Ang init at pagod ay sabay na bumigat sa kanyang mga mata. Humiga siya sa damuhan, nakapikit, at doon, sa pagitan ng gising at tulog, may narinig siyang tinig, mahina ngunit malinaw. Hindi lahat ng marunong magbungkal ay marunong rumespeto. Napadilat si Dolor at mabilis na bumangon. Wala pa ring tao sa paligid. Ang hangin ay tila huminto. Ang mga dahon ay hindi gumagalaw. Muling bumalik ang kaluskos, mas malapit ngayon, mas tiyak. Tumayo siya, kinakabahan ngunit hindi umaatras. May tao ba riyan? Tanong niya, pilit pinatatatag ang boses. Walang sagot. Sa halip, may isang munting halakhak na parang galing sa ilalim ng lupa. Doon nagsimula ang pagbabago. Sa isang sandaling hindi niya inaasahan, sa isang lupang matagal nang sinukuan ng pag-asa.
Hindi pa niya alam na ang araw na iyon ang magiging hangganan ng kanyang dating buhay at simula ng isang ugnayang magpapabago sa kanyang kapalaran. Nanatiling nakatayo si Dolor sa gitna ng lupang kanyang nililinis, pilit inuunawa ang kakaibang katahimikan na bumalot sa paligid. Ang mga ibon ay tila nagkubli at ang hangin ay hindi man lamang gumalaw. Muling umalingaw-ngaw ang munting halakhak, maikli, mapaglaro, ngunit may bahid ng babala. Kung sino ka man, wika ni Dolor, wala akong masamang balak. Gusto ko lang mabuhay ng marangal. Mula sa lilim ng punong mangga, unti-unting lumitaw ang isang maliit na anyo. Hindi ito hihigit sa isang dangkalang taas, may balat na tila hinulmang putik at mata na kumikislap na parang alitap-tap sa dilim. Suot nito ang isang lumang salakot na kasya lamang sa kanyang ulo at may dalang munting tungkod na wari ugat ng punong kahoy. Napaatras si Dolor, ngunit hindi siya tumakbo. May takot sa kanyang dibdib, ngunit mas nangingibabaw ang pagtataka. Ako ang tagapagbantay ng lupaing ito, wika ng munting nilalang sa tinig na matinis ngunit matatag. Matagal na itong inabandona, ikaw lamang ang naglakas loob na bumalik. Hindi agad nakapagsalita si Dolor. Sa buong buhay niya, narinig na niya ang mga kwento tungkol sa mga nilalang na naninirahan sa lupa, mga bantay, mga tagapagparusa, at kung minsan, mga tumutulong. Ngunit ang makita ang isa sa harap niya ay ibang usapin. Kung ikaw ang may-ari, mahinahon niyang tugon, handa akong umalis. Wala akong nais na kunin na hindi akin. Ngumiti ang munting nilalang at sa ngiting iyon ay may halong pagtatasa. Marami ang nagsasabing aalis, ngunit kakaunti ang tunay na gumagawa. Ikaw, Dolor, huminto ito sandali, waring sinisipat ang kaluluwa ng kausap. Ikaw ay naiiba. Nagulat si Dolor. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Alam ng lupa ang mga yapak ng mga taong tapat, sagot nito. At alam din nito ang bigat ng kanilang puso. Umupo ang munting nilalang sa isang ugat na nakausli sa lupa, waring matagal nang naghihintay. Ikinuwento nito kung paanong ang lupang iyon ay minsang masagana, ngunit unti-unting iniwan dahil sa kasakiman at kawalan ng paggalang ng mga tao. Ang mga nagtanim ay kumuha ng higit sa ibinibigay ng lupa hanggang sa ito'y mapagod at tumangging magbunga. Bakit mo ako hinayaan? Tanong ni Dolor. Ang boses ay may halong pag-usisa at pag-asa. Dahil hindi ka humingi, sagot ng nilalang. Nagtrabaho ka, nagpakumbaba ka, at nang makita mo ang aking bakas, humingi ka ng paumanhin kahit hindi mo ako nakikita. Tumango si Dolor. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may nakakaunawa sa kanyang katahimikan. Hindi ako mayaman, wika niya. Wala akong mayaalok, kundi sipag at paggalang. Tumayo ang munting nilalang at marahang tinapik ang lupa gamit ang tungkod. Kung gayon, may kasunduan tayo. Ngunit tandaan mo, ang biyaya ay hindi ibinibigay para ipagyabang, kundi para ingatan. Sa isang kisap mata, naglaho ang munting nilalang. Iniwan si Dolor na nakatayo sa gitna ng lupang tila mas buhay kaysa kanina. Ang mga dahon ay muling gumalaw at ang hangin ay bumalik sa dati nitong daloy. Hindi pa niya alam ang anyo ng kasunduang iyon, ngunit malinaw sa kanyang dibdib, hindi na siya nag-iisa. Kinabukasan, nagising si Dolor ng mas maaga kaysa dati. Hindi siya ginising ng gutom, kundi ng kakaibang sigla sa kanyang katawan. Parang may bagong lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Mabilis siyang bumangon mula sa banig at lumabas ng kubo. Sa unang hakbang pa lamang niya sa lupang kanyang nililinis, napansin na niya ang pagbabago. Ang dating lupang tuyot at maputla ay may bahagyang halumigmig na ngayon. Ang alikabok ay tila kumapit sa lupa at ang mga damong ligaw na kahapon pa niya pinutol ay muling tumubo, ngunit hindi na mabangis. Sa halip, may ayos ang kanilang pag-usbong, para bang sinadya. Lumuhod si Dolor at hinipo ang lupa. Malamig ito sa palad, buhay na buhay. Napapikit siya at napabuntong hininga. Hindi niya kailangang magtanong kung bakit. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang dibdib na ito
ang unang tanda ng kasunduang nabuo. Buong araw siyang nagtrabaho nang hindi nakakaramdam ng pagod. Ang itak na dati mabigat ay tila gumaan. Ang araw na karaniwang nagpapahapos sa kanya ay parang nakikiayon sa kanyang galaw. Bawat hukay na kanyang ginawa ay malinis. Bawat punlang itinanim ay tuwid at matatag. Nang magtanghali, may napansin siyang kakaiba sa tabi ng punong mangga. Isang maliit na basket na yari sa dahon ang naroon, may lamang kanin at ulam na hindi niya matukoy kung saan galing. Walang bakas ng tao, walang yapak. Tinitigan niya iyon ng matagal bago marahang yumuko. Salamat, wika niya sa hangin, sa lupa, at sa nilalang na alam niyang nakikinig. Kinain niya ang pagkain ng may pag-iingat, hindi dahil sa takot kundi dahil sa paggalang. Sa bawat subo, naramdaman niyang nabubusog, hindi lamang ang kanyang tiyan, kundi pati ang kanyang pag-asa. Pagsapit ng hapon, dumalaw ang ilang kapitbahay na matagal nang hindi tumitingin sa lupang iyon. Napahinto sila sa kanilang lakad, nagtataka sa nakitang pagbabago. Dolor, wika ng isa, parang iba ang lupa mo ngayon. Ngumiti lamang siya. Masipag lang ang nagbubungkal. Hindi siya nagsinungaling, ngunit hindi rin niya ibinunyag ang buong katotohanan. Alam niyang ang mga biyayang ibinubulong ay mas ligtas kaysa sa mga biyayang isinisigaw. Paglubog ng araw, muling naramdaman ni Dolor ang presensya ng munting nilalang. Hindi ito nagpakita, ngunit malinaw ang tinig sa kanyang isipan. Ang unang biyaya ay palaging tahimik, wika nito. Ang susunod ay susubok sa iyong puso. Napatigil si Dolor. Alam niyang ang biyaya ay may kaakibat na pananagutan. Sa gitna ng papalalim na dilim, tumayo siya sa gitna ng kanyang lupa at tahimik na nangako sa sarili, sa lupa at sa nilalang na nagbabantay rito na hindi niya hahayaang masayang ang anumang ipinagkaloob. At sa ilalim ng mga bituin, sa isang lupang muling nagising, nagsimulang sumibol ang isang kapalarang hindi na basta-basta mawawala. Lupang muling nabuhay. Hindi man tahasang ipinagsigawan ni Dolor ang kanyang tagumpay. Sapat na ang mga matang nakakita at mga paang dumaan upang mapansin ang pagbabago. Ang dating lupang iniiwasan ay ngayoy dinadayo ng mga usisero. Bawat isa'y may sariling tanong at hinuha. Sa ikatlong linggo ng pagtatanim, nagsimulang umusbong ang mga punla ng sabay-sabay, mas mabilis kaysa sa karaniwan. Ang mga dahon ay luntian, makintab, at tila hindi tinatabla ng peste. Tuwing umaga, may kaunting ani si Dolor na sapat upang maipagbili sa palengke at may maiiwan pa para sa sarili. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakauwi siya na may bigas, asin at kaunting isda. Ngunit kasabay ng biyaya ay ang pag-usbong ng inggit. Isang hapon, habang nagbubungkal si Dolor, may tatlong lalaking huminto sa gilid ng kanyang lupa. Kilala niya ang mga ito, mga taong minsang tumawa sa kanya at ngayoy may mga matang puno ng paghahangad. Dolor, wika ng isa, ibenta mo na lang sa amin ang lupa, mukhang may potensyal. Umiling siya. Hindi ko ito ibinebenta. Dito na ako magsisimula muli. Nagpalitan ng tingin ng tatlo. May malamig na ngiti ang isa. Sayang, baka mapagod ka rin. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Dolor. Ramdam niya ang bigat sa hangin. Parang may hindi tama. Sa kanyang pagtulog, napanaginipan niya ang munting nilalang. Nakatayo sa gilid ng lupa, tahimik na nagmamasid. Hindi lahat ng lalapit ay may mabuting hangarin, wika nito. Ang lupa ay nagbibigay, ngunit may hangganan ang pagtitiis nito. Kinabukasan, natuklasan ni Dolor na may mga yapak sa kanyang bukid, mga punlang na putol, mga dahong na pinsala. Hindi malaki ang pinsala, ngunit sapat upang iparamdam na may sumubok lumabag. Sa halip na magalit, tahimik niyang inayos ang nasira. Bawat punlang itinatayo niya muli ay sinasamahan ng panalangin at pagpipigil. Nang sumapit ang dapit hapon, muling narinig ang tinig ng munting nilalang. Ito ang pagsubok ng kasakiman, wika nito.
Kung magagalit ka, mawawala ang biyaya. Kung matatakot ka, aagawin nila ang lupa. Piliin mo ang landas na magtatanggol sa iyo nang hindi ka binabago. Tumayo si Dolor sa gitna ng bukid at huminga ng malalim. Hindi niya kayang labanan ang kasakiman ng iba sa pamamagitan ng lakas. Ngunit kaya niyang ipakita na ang lupa ay hindi para sa mga walang galang. Sa gabing iyon, sa tulong ng mga bagay na payak, mga ilaw na inilagay sa tamang lugar, mga bakod na itinayo nang may pahintulot sa lupa, pinrotektahan niya ang kanyang ani. Walang dahas, walang pananakot, tanging kaayusan at paggalang. At sa katahimikan ng gabi, ang lupa ay nanatiling buhay, piniling ingatan ng taong piniling igalang ito. Panibagong pagsubok at biyaya. Habang ang ibang bukid sa baryo ay nilulubog ng baha o sinasalanta ng peste, ang lupain ni Dolor ay nanatiling matatag. Ang tubig ulan ay dumadaloy sa tamang mga kanal at ang mga pananim ay hindi nalulunod. Para bang may kamay na gumagabay sa bawat patak. Isang gabi, habang pinakikinggan ni Dolor ang mahinang patak ng ulan sa bubong ng kubo, muling nagpakita ang munting nilalang. Ngayon mas malinaw ang anyo nito. Ang mga mata ay hindi na kasing liit ng dati at ang tinig ay mas mabigat, mas seryoso. Panahon na upang linawin ang ating kasunduan, wika nito. Tahimik na umupo si Dolor sa sahig na kawayan. Hindi siya yumuko sa takot kundi sa paggalang. Makikinig ako, tugon niya. Ang lupa ay patuloy na magbubunga para sa iyo, paliwanag ng nilalang. Ngunit hindi ka kailanman kukuha ng higit sa kailangan. Kapag may sobra, ipamahagi mo. Kapag may kulang, huwag kang magnakaw sa lupa o sa kapwa. Tumango si Dolor. Hindi ko hahanapin ang yaman na sisira sa akin. May isa pang tuntunin, dagdag ng nilalang. Huwag mong ibubunyag ang aming ugnayan sa mga taong may pusong sakim. Ang lihim ay pananggalang. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Dolor ang bigat ng tiwala. Ang biyaya ay hindi gantimpala, ito'y pananagutan. Ipinangako niyang iingatan ang lupa at ang lihim, kahit pa mga hulugan iyon ng pananahimik sa gitna ng mga tanong. Pagkaraan ng ilang araw, dumating ang unang malaking ani. Hindi marangya, ngunit sapat. Sapat para sa kanya at para sa ilang kapitbahay na kapos sa pagkain. Tahimik niyang ibinahagi ang kanyang ani, walang pangalan, walang papuri. Ang mga tumanggap ay nagpasalamat at ang pasasalamat na iyon ay parang ulan na lalo pang nagpalago sa lupa. Sa bawat gabing lumilipas, mas nararamdaman ni Dolor ang ugnayan nila ng lupain. Parang iisang paghinga. At sa gitna ng katahimikan, alam niyang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ani, kundi sa tibay ng paninindigan. Habang patuloy na umaayos ang buhay ni Dolor, may isang bagay na hindi niya napansin. Ang tahimik na paglapit ng tukso. Hindi ito dumating bilang malaking pangyayari, kundi bilang munting pag-aalinlangan na dahan-dahang kumikirot sa isip. Isang umaga, dumating sa kanyang kubo ang isang mangangalakal mula sa karatig bayan. Nakita nito ang ani ni Dolor at agad na nag-alok ng malaking halaga kapalit ng karamihan sa kanyang pananim. Ang alok ay higit pa sa karaniwan, sapat upang makabili ng bagong kubo, bagong kagamitan at kaunting ginhawa na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Sandaling napatigil si Dolor. Naalala niya ang kasunduan, ngunit naalala rin niya ang mga gabi ng gutom, ang mga panahong walang matakbuhan. Ang alok ay hindi kasakiman. Ito ay pagnanais ng seguridad. Tinanggap niya ang bahagi ng alok, higit sa karaniwang ibinebenta niya. Hindi niya inubos ang ani, ngunit kinuha niya ang kaunting sobra. Isang desisyong tahimik, halos hindi maramdaman. Nang gabing iyon, ang hangin ay mabigat. Ang lupa ay tila nanahimik sa paraang hindi mapakali. Nagpakita ang munting nilalang at sa mga mata nito ay may lungkot. Hindi mo sinira ang lupa, wika nito. Ngunit sinubok mo ang hangganan. Napayuko si Dolor. Hindi ko hinangad ang labis, gusto ko lamang ng kaunting katiyakan. Ang katiyakan na galing sa labis ay panandalian.
sagot ng nilalang. Ngunit ang tiwalang nasira ay mahirap ibalik. Kinabukasan, napansin ni Dolor na mabagal ang paglago ng ilang pananim. Hindi sila namatay ngunit tila nag-atubili. Naunawaan niya ang mensahe. Hindi parusa, kundi paalala. Buong araw siyang nagtrabaho ng mas maingat kaysa dati. Hindi siya kumuha ng ani. Sa halip, naglinis siya, nag-ayos ng lupa at nagdasal sa katahimikan. Sa gabi, iniwan niya ang bahagi ng kanyang kinita sa ilalim ng punong mangga, isang tahimik na pagbabalik loob. Pagdating ng madaling araw, muling bumalik ang sigla ng lupa. Hindi agad, ngunit sapat upang ipakitang ang pagsisisi ay naririnig. At si Dolor ay natutong ang tunay na pagsubok ay hindi ang kahirapan, kundi ang pagpili kapag may pagkakataong sumobra. Hindi nagtagal, dumating ang pagsubok na higit na mabigat kaysa sa tukso ng yaman. Isang gabi ng malakas na ulan at hangin, gumising si Dolor sa ingay ng gumuguhong kawayan. Bumagsak ang bahagi ng kanyang kubo at ang tubig ulan ay pumasok, binasa ang kanyang mga gamit at ani. Sa gitna ng dilim, pinilit niyang iligtas ang kaunting bigas at binhi na naitabi. Pagsapit ng umaga, ang kanyang tahanan ay wasak at ang ilang pananim ay tinangay ng rumaragasang tubig. Umupo si Dolor sa putik, pagod at tahimik. Hindi siya umiyak, ngunit ang dibdib niya ay mabigat. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang takot na mawalan muli ng lahat. Lumapit ang munting nilalang, hindi sa anyong malinaw, kundi bilang anino sa gilid ng paningin. Ang pagkawala ay hindi laging parusa, wika nito. Minsan, ito'y paanyaya. Paanyaya sa ano? Mahinang tanong ni Dolor. Sa pagpili, sagot ng tinig. Manatili sa panghihinayang o magtanim muli kahit masakit. Sa kabila ng pagod, tumayo si Dolor. Tinipon niya ang mga natitirang gamit at inayos ang kubo sa abot ng makakaya. Hindi siya humingi ng tulong, ngunit hindi rin niya tinanggihan ang mga kamay na kusang umabot. Ilang kapitbahay ang dumating, mga taong minsang nagduda, at tahimik na tumulong sa pag-aayos. Sa mga sumunod na araw, muling nagtanim si Dolor, gamit ang kaunting binhing natira. Walang katiyakan ng ani, ngunit may pananalig. Ang lupa ay dahan-dahang tumugon, hindi sa bilis ng dati, kundi sa lalim ng kanyang pagtitiyaga. Isang gabi, sa ilalim ng bagong ayos na bubong, muling nagpakita ang munting nilalang. Ngayon mo napatunayan, wika nito, na ang biyaya ay hindi nawawala sa unang pagguho. Ngumiti si Dolor, isang ngiting may pagod ngunit matatag. Alam niyang hindi sukatan ng biyaya ang kawalan ng problema, kundi ang kakayahang bumangon kahit. Sa paglipas ng mga araw, muling bumalik ang kaayusan sa buhay ni Dolor. Hindi man kasing dami ng dati ang ani, sapat ito upang maitawid ang pang-araw-araw. Subalit may bagong hamon na dumating, hindi dala ng kalikasan, kundi ng mga salita. Isang umaga sa palengke, narinig ni Dolor ang mga bulong-bulungan. May nagsasabing may lihim daw ang kanyang lupa, may iba namang nag-aakusa na gumagamit siya ng daya. Ang mga salitang iyon ay hindi lantad, ngunit sapat upang makalikha ng lamat sa tiwala ng mga tao. Isang hapon, hinarap siya ng punong baryo. Dolor, wika nito, marami ang nagtatanong, paano raw nananatiling maayos ang ani mo kahit kapos ang sa iba? Tahimik si Dolor. Naalala niya ang kasunduan. Ang lihim ay pananggalang. Ngunit naalala rin niya ang mga kapitbahay na tumulong sa kanya noong bumagsak ang kubo. Ang katotohanan ay may dalawang anyo, ang ibinubunyag at ang iniingatan. Masipag po ako, sagot niya sa huli, at maingat sa lupa. Hindi iyon kasinungalingan. Ngunit may mga matang hindi nasiyahan sa sagot. May ilan na tumingin sa kanya na parang may itinatago na totoo naman. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Dolor. Lumitaw ang munting nilalang, mas tahimik kaysa dati. Hindi lahat ng katotohanan ay kailangang ipaliwanag, wika nito. Ngunit ang katahimikan ay may kapalit.
Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Dolor. Patunayan mo sa gawa, sagot ng nilalang. Hindi sa mga salitang maglalantad sa amin, kundi sa mga gawaing magpapalakas sa kanila. Kinabukasan, nagpa siya si Dolor na magturo. Tinuruan niya ang ilang kapitbahay ng mga simpleng paraan ng pangangalaga sa lupa. Hindi ang mahika, kundi ang disiplina. Tamang patubig, pahinga ng lupa, at paggalang sa ani. Unti-unting bumuti ang mga bukid sa paligid. Habang lumalawak ang kabutihan, humupa ang bulong-bulungan. Hindi na mahalaga ang lihim, ang mahalaga ay ang resulta. At sa katahimikan ng gabi, naramdaman ni Dolor ang pagpayag ng lupa. Isang banayad na paghinga na nagsasabing ang katotohanan ay ligtas pa ring iniingatan. Nakaupo sa harap ng munting ilawan. Ang mga salitang binitiwan niya sa punong baryo ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Hindi siya nagsinungaling, ngunit may bahaging hindi niya sinabi. Sa pagitan ng pag-iingat at katotohanan, naroon ang bigat ng pananagutan. Kinabukasan, dumating ang ilang magsasaka upang humingi ng payo. Hindi sila nagtanong ng lihim, nagtanong sila ng paraan. Tinanggap sila ni Dolor nang walang pag-aalinlangan. Ipinakita niya ang mga kanal na naglalayo ng tubig ulan, ang pahingang ibinibigay niya sa lupa matapos ang ani at ang maingat na pagpili ng binhi. Walang himala sa kanyang paliwanag, tanging tiyaga at paggalang. Habang nagtuturo, napansin niyang mas mabilis umayos ang mga bukid sa paligid. Hindi kasing bilis ng sa kanya, ngunit sapat upang makita ang pag-asa. Sa baryo, unti-unting nagbago ang tingin sa kanya, mula sa pagdududa tungo sa pagtitiwala. Nang sumapit ang dapit hapon, naramdaman ni Dolor ang presensya ng munting nilalang sa ilalim ng punong mangga. Hindi ito nagpakita, ngunit malinaw ang tinig. Pinili mong ilapit ang katotohanan sa gawa, wika nito. Iyan ang tamang landas. Natakot akong mawalan, tugon ni Dolor. Hindi ng ani, kundi ng tiwala. Ang tiwala ay parang lupa, sagot ng tinig. Kapag inalagaan, dahan-dahang nagbubunga. Kapag minadali, napapagod. Sa gabing iyon dumating ang ulan, banayad, pantay at sapat. Kinaumagahan, mas malinaw ang hangin at mas matatag ang mga punla. Alam ni Dolor na ang katahimikang pinili niya ay hindi pag-iwas, kundi pag-iingat. Sa gitna ng baryong unti-unting gumagaling, natutunan niyang ang tunay na katotohanan ay hindi laging isinasalita. Minsan, ito'y ipinapakita, araw-araw, sa paraan ng pamumuhay. Dumating ang panahon ng anihan na may dalang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang katahimikang puno ng pangamba, kundi ang uri ng kapayapaang mararamdaman lamang kapag alam mong ginawa mo ang lahat ng nararapat. Sa bukid ni Dolor, ang mga pananim ay hindi pinakamalaki sa baryo, ngunit ang bawat isa ay buo, malusog at handang anihin. Habang abala siya sa pagtitipon ng ani, napansin niyang mas kaunti ang ani kaysa noong mga unang buwan ng biyaya. Hindi ito ikinagulat ni Dolor. Sa halip, tinanggap niya ito na parang likas na paghinga. May pagtaas at may pagbaba. Ang mahalaga, sapat pa rin. Pagsapit ng gabi, nagpakita ang munting nilalang sa huling pagkakataon. Mas malinaw ang anyo nito ngayon, ngunit may bahid ng pagod sa mga mata. Umupo ito sa ilalim ng punong mangga, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Panahon na, wika nito. Tahimik na lumapit si Dolor. Panahon ng ano? Ang huling handog, sagot ng nilalang. Hindi para sa akin, kundi para sa lupa. At para sa iyo. Ipinaliwanag ng munting nilalang na ang ugnayan nila ay hindi panghabambuhay sa anyong gaya ng dati. Ang lupa ay natutong muling magbunga dahil sa paggalang ni Dolor, at ang baryo ay natutong mag-ingat dahil sa kanyang halimbawa. Ang mahika ay unti-unting uurong, hindi bilang pag-alis ng biyaya, kundi bilang pagpapatibay ng likas na kaayusan. Hindi ka nakakailanganing gabayan, wika nito. Dahil natutunan mo na ang dapat. May kirot sa dibdib ni Dolor, ngunit may kasamang pasasalamat. Ano ang huling handog? Tanong niya.
Ngumiti ang nilalang at marahang tinapik ang lupa. Ang kakayahang magpatuloy kahit wala ako. Sa sandaling iyon, ramdam ni Dolor ang isang banayad na pag-uga. Hindi lindol kundi paglipat. Parang may pinto na marahang isinara, hindi upang ikulong kundi upang ipaalam na tapos na ang isang yugto. Kinabukasan, nagising si Dolor sa isang bukid na karaniwan. Walang kakaibang sigla, walang biglang pagbabago. Ngunit sa kanyang mga kamay ay naroon ang kaalaman, sa kanyang puso ang disiplina, at sa kanyang isip ang paggalang na hindi mawawala. Ang munting nilalang ay hindi na nagpakita, ngunit sa bawat pagtatanim, sa bawat ani, alam ni Dolor na ang tunay na handog ay nananatili, hindi bilang himala, kundi bilang pamumuhay. Lumipas ang mga taon na tahimik at payapa. Ang baryong minsang binalot ng pag-alinlangan ay unti-unting naging lugar ng pagtutulungan. Ang mga bukid ay hindi naging perpekto, ngunit naging sapat. At sa pagiging sapat, natagpuan ng mga tao ang kapanatagan. Si Dolor ay nanatiling simple ang pamumuhay. Ang kanyang kubo ay inayos, hindi pinalitan ng malaki o marangya. May mga panahong mahina ang ani, may mga panahong masagana, ngunit hindi na siya muling nagutom tulad ng dati. Higit sa lahat, natutunan niyang tanggapin ang bawat panahon ng may paggalang. Marami ang lumapit sa kanya para humingi ng payo. Hindi siya nagturo ng lihim o hiwaga. Ang itinuro niya ay mga bagay na kayang gawin ng sinuman. Huwag abusuhin ang lupa, mag-iwan ng pahinga at magbahagi kapag may sobra. Sa mga batang nakikinig, madalas niyang sabihin na ang tunay na yaman ay hindi iniipon, ito'y ipinapamana. Isang hapon, sa ilalim ng punong mangga na matagal nang saksi sa kanyang pagbabago, naupo si Dolor at minasdan ang mga magsasakang nagtatrabaho sa mga kalapit na bukid. Sa lilim ng mga dahon, may naramdaman siyang pamilyar na katahimikan, hindi presensya, kundi alaala. Ngumiti siya, hindi dahil may nakita, kundi dahil may naunawaan. Ang lupa ay hindi kailanman nagmamay-ari ng tao. Ang tao ang inuutusan ng lupa na maging tagapangalaga. Nang dumating ang huling anihan ng kanyang lakas, ipinagkatiwala ni Dolor ang lupain sa mga taong handang mag-ingat. Walang engrandeng pamana, walang kasulatan, tanging mga aral na paulit-ulit na isinasabuhay. At sa baryong iyon, may mga kwentong ikinukwento pa rin sa gabi. Tungkol sa isang lalaking mahirap na yumaman sa paraan ng diwa at tungkol sa lupang muling nabuhay dahil sa paggalang. Hindi na binabanggit ang munting nilalang sa malinaw na anyo, ngunit ang aral nito ay nananatili, tahimik, matibay at totoo. Sa paglipas ng mga henerasyon, ang lupang iyon ay patuloy na nagbubunga. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa pamana ng isang taong piniling maging tapat.